So pagtapos nila kumain, pinahingan ko muna silang dalawa bago magtrabaho. Vale? Oh, si Amir, busog na busog si Amir, ayan oh. Si Amir, si Bibian. Ahora Bibian, vamos a ir tu chicas no. Ahí en tu casa. No, mi chica, no. Yo quiero comprar una mango. Yo no la conozco. Sí. ¿Ah? No la conozco. ¿Cómo se llama? No la conozco. A ver, ¿tú sabes? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Su chica, tu hermano. Aquí el problema es que cuando tú eres una chica, posible mañana tú casar. No, así, aquí. Aquí no igual con la guiña. Cuando entra una chica, posible cuando mamá, papá ha visto tú, mañana tú casar. Sí, aquí en Filipinas, tú hablas así, no puede. Y guiña no hay problema. Echar, ya está. Cuando terminar, echar. Aquí no. Cuando terminar, cárcel. Sí. Aquí es diferente. No igual con la guiña. No puede hacer. Tu hermana también igual tu hermana acompaña a una chico después a casar. Sí. Problema aquí mucho estricto con la así clase de costumbre aquí en Guinea. Ya la vamos a ir para enseñar a cómo que trabaja ahí. So, dyan guys nakatapos ang aming video ngayon. Kina Bibian at Amir. Sa Matingga Brothers. Sa Matingga Brothers. Panoorin nyo ito at kayo mag-enjoy din. Nalaman nyo pa naman ginagawa pag umaga nito natin kinakuha para mag-breakfast. Bye-bye. Diyos. Ngayon pupunta kami guys sa taas para ayusin yung bahay ni Kuya Raul sa taas. Ay, kiki. Yan, punta si Amir. Si Amir daw marunong si Amir magtrabaho nitong yero. Yan, yung mga butas-butas, lalagyan niya ng tagpi para Okay. Ito po yung lalagyan ng tagpi ng mga butas-butas. Intra. Okay. Esta. Dito yan natagas, ito gilid ito. Yan guys, ang lalagyan ito. Yan. Kasi tumatagas yung mga tubig. Ayun, gilid. No po yasi. Ha? No, solo. Palo, kailangan ng palo dong. Palo daw. Kailangan ng palo para... Kamay na lang, ganun lang, gilid. No, Dito kami guys sa bahay ni Kuya Raul sa taas para linisin at ayusin yung mga butas-butas na nasa kanilang sala. Kaya pag tuwing umuulan, ay lumalabas po yung tubig, ay pupasok po yung tubig sa bahay. So, nandito po yung Matingga Brothers para tulungan yung si Kuya Raul para maayos yung mga butas-butas sa yero ng kanyang bahay. Nandito sina Bibian, at Amir. Ayan guys, ito ni Kuya Jose kung paano lagyan ng bulkasil yung bahay, yung may mga butas-butas na yero sa bahay ni Kuya Raul. Tingnan natin si Bibian kung marunong na si Bibian. Ayan. Pwede pala kamay? Ayan, gamit. Ayan. Pwede mo sa sinilas dapat. Pwede kamay o sinilas ang pwedeng gamitin. Kaso wala kaming gamit dito. So, yan ang tinuro ni Kuya Jose sa kanila para... Mag-suggest na lang kayo kung ano masasabi niya. Suggest na lang kayo guys kung ano masabi nyo sa kung tama bang ginagawa ni na Kuya Jose. Ayun guys, oh. Inaagapan lang natin siya tutulo kasi alam ko dito talaga siya tumutulo sa gilid. Malapit na kasi ang tag-ulan. Video. Malapit na kasi ang tag-ulan. Ito yung entrar aki, displace entra dentro. So ahora, arreglar de este aquí. Adelante ahí. Pero tingnan mo rin dong dito kung may bulsa-bulsa din dyan. Nilagyan rin nila ng bulkasil din eh. Yan o, yung bulkasil din yung ibang mga yero dito. Baka yung iba nandito rin sa butas na to. Kaya ayusin ng Matingga family. At of course, tulong din si Kuya Bel para maayos itong bahay ni Kuya Raul. Ipapakita ko pala sa inyo guys kung kung ano ba yung kung saan ba yung nakatayo yung bahay ni Kuya Raul at anong makita mo sa kanyang kapaligiran. Una makita nyo guys sa likod nila yung covered court. Ayan, yung covered court na pinaglalaroan ng mga kabataan. At kung napanood nyo yung vlog na kinontent ko kay Bibian, naglalaro siya ng basketball. Ayan po. So ito po yung sa likod ng bahay ni Kuya Raul.
at yung may kapitbahay rin siya dyan, at ito yung Caron Dream Car. Ito yung ito yung pabrika, ginagawa ng mga machinery na para sa theme park na nilalagay sa mga palaruan. So pagkatapos niyan makita nyo rin yung tindahan ni Tia Mercy. Diyan siya nagtitinda, diyan kami nagbibili ng mga bigas diyan. Pero saan lang siya, para nakalagay lang diyan. Gusto mo bumili ng bigas, sabihin mo sa kanya at kay pagbibilihan. So ayan yung kapaligiran, makita mo. Tapos next house, bahay ni Tia Mercy, na bahay na Princess ni Harris. Ito po yung bahay na Princess ni Harris. Yung po yung kanyang taas ng bahay. Ayan. Bungalow lang siya. Ayan. So yun. At kung makita mo sa dulo, yun ang theme park ng Dream Caron. Ayan, park. Ayan. Yung pag ganyan, yung nakita mo yung may ilaw na solar, yung papunta sa labasan guys. So ito yung guys yung bahay ni Kuya Raul dito sa Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija. So, yung papunta sa resort, kung tanong kayo, yung nakita mo yung blue dyan na bahay na yung paggawaan ng machinery para sa theme park, may daanan dyan. Yun, sa dulo, pinakadulo dyan ang puntahan para sa kanyang private resort. So, sana guys pumunta kayo sa resort na ito at ito yung napakaganda at magiging sole mo, magiging sabi nga ni Aya. Anong sabi ni Aya dong? Sabi nga ni Aya? Sinasabi niya, yung sole, ano pa sinasabi niya? May word si Aya doon nang pumunta tayo doon sa Manila. Na words niya na sabi niya, nakalimutan ko na ay shoutout ng Aya kung anong sinabi mo na words na sabi mo napaka silent, napaka solemn yung word, at mayroon pa si Aya sinabi na words na yun. Kung natandaan nyo guys, na vlog na yun namin sa Pan-Apri kami sinabi si Aya doon. Baka mamaya maalala ko, sabihin ko sa inyo. Ayan na guys, oh. Ayan na ginagawa na ni Kuya Jose yung pagkukumpuni ng kukumpuni nitong yero. Ayan, yung sinabibyan. Inayos nila kung paano paglagay ng molkasil. Ayan. Ayan o. Ayan. Ganyan lang ginawa namin kasi wala kaming gamit para ayos nitong roof ni Kuya Raul. Ayan. Mamaya nga ay kami gagawa naman ng yung next project. Abangan yun guys mamayang hapon para sa next project ng Cinco Pilipinas. Ayan, ayan si Kuya Jose. Ano Kuya Jose, kumusta na? Kuya Jose, ito tapal-tapal para mawala talaga yung tulo. Kasi itong ulang kasi dito siya tumatagas kasi na naalap na siya. Kumbaga super tuyo na yung unang lagay nung nakaraan. Kaya kailangan mo nito. Pag umulan kasi dito siya papasok. So ito naman isasara natin tong gilid kasi pag umulan kasi dito talaga siya kasi nakabukas na eh. Nakanganga na siya. Ngayon, idikit natin yung pool kasi. Kaya pala, tamang-tama pag may para hindi siya para matuyo kagad. Tamang-tama yung pagpunta namin. Nalagyan namin kasi mainit at para tumuyo kagad yung nilagay na molkasil sa bawat gilid nitong yero. Bibian, ahora sabes? En Kenya viven, tiene este clase de pasta para poner na hierro. Yes. Ay. ¿Qué? ¿Cómo se? Ay, ETC. No, se pone. ¿Cómo se llama? Plástica. Tira plástica pa. Tira plástica po ang tawag sa Kenya, yung nilalagay nila sa hierro. Ayun, napakasipag. Esto no. Otra klase. Esto no hay. Como sábana, se quema. Después lo ponen. Porque va bonito en el lugar. Yan si Bibian, napakasipag at si Amir. Napakasipag din nila ang pangalan ko namin. So, wala namang makabait ang mga batang to. So, sana guys, supportahan nyo guys si Kuya Raul sa kanyang pag-vlog kasama Matinga Family at of course ang Cinco Pilipino sa daily vlog na ginagawa namin kasama ang Matinga Brothers guys. So yun. Kung napapansin nyo wala si Kuya Harris kasi po siya ay nasa bahay at may ginagawa rin po minsan. Minsan lang makakita nyo rin siya dito pa minsan sa mga vlog namin. So mamaya ulit tayo guys haba. Ayan. Sa pagpapatuloy guys ng aming video, ayan, matapos na yung dalawa, si Nakosh at si Amir ng kanilang paglalagay ng molkasil sa gilid ng yero dito sa may tabi ng
semento. Ayan. Malapit sila matapos. Kaya nga tatapos na rin itong video kasi nga napakainit na. Sobrang init na dito. Diyan dong, na mga ganyan. Nilagyan nila mga butas-butas eh. Ayan. Bibian po na cuando ese pone la Volcasil. Sí. Ya, mira, o sea, así. Ganyan. Sí. Ayan po, nilalagyan na po bawat isa na yung mga pako ng Volcasil para po sigurado nga hindi natatagas yung ulan, yung pag umulan dito sa sala ni Kuya Raul sa bahay niya po guys. So yan, nagmamadali na sila kasi na sobrang init kaya nagmamadali na sila. Pronto. Yan, sobrang init talaga kaya yun, nagreklamo kasi sobrang init kahit nga ako itong video, sobrang init talaga. Pinapawisan na rin ako dahil sa napakainit talaga dito. Ito po yung lugar sa New Bes. Ito yung sa New Bes yung pinakamainit na part siguro ng Pilipinas kasi nga puro kapatagan, wala ka makita masyadong mga kagubatan dito. Kaya medyo talagang napakainit dito. Nung pagpunta nga namin dito, sobrang init talaga kahit sa bahay. Hindi ka lang makakatulog kung wala kang aircon o walang electric fan. Yun, napakainit talaga. Ayan inaayos na rin ako yung Jose para matapos na kahit yung trabaho at para makapagpahinga na rin ang Matinga Brothers. Ayan. Kasi after nito akan magluto rin mamaya ng pagkain. Kaya nagpapasalamat kami sa Matinga Brothers. Supportive sa lahat ng ginagawa ng mga Pilipinos. Nandiyan sila lagi at hindi sila nagreklamo. Dati guys, ganun, pero guys ngayon napakabait na nila at sila ay sumusunod na sa lahat ng ipapagawa namin at gagawin namin mga vlog. Di na kami masyadong nahihirapan. Pag sinabing pupunta sila at walang tanong-tanong. Ganyan kasipag na itong mga Matinga Brothers. So yun nga guys, yan si Jose, pagod na rin, kakalagay ng Volcasil at yung dalawang magkapatid na si Vivian at si Amiel. So binibilis-bilisan ko na rin kasi nga medyo mainit na rin, almost mag 10 o'clock na rin dito guys ng umaga. Kaya 10 o'clock napakainit, lalo na kung 12 o'clock sobrang init na dito. So ayun na. Basta? Okay, tapos na daw guys yung kanilang paglalagay ng Volcasil. Sana guys magustuhan to ni Kuya Raul ang ginawa namin at sana appreciate niya guys ang paggawa na ang pagtulong ng Matinga Brothers. Okay. So dyan guys nakatapos ang aming vlog ngayon. Nakasama si Kuya Jose at Matinga Brothers. At dito po nagtatapos yung pag-ayos namin ng bubong ni Kuya Raul. Sana panoorin nyo, suportahan nyo at pag nyo kaligtaan lagi, mag-subscribe sa di pa nag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo at suportahan nyo yung mga Matinga Brothers dito na very supportive sa amin. So maraming salamat sa inyo guys at adios. Ayan po, nagtatrabaho pa sila hanggang ngayon. So maraming salamat at adios hanggang sa muli guys.